Yun. Hello po. Magandang gabi na po sa atin dahil 6 o'clock na po. Welcome po muli sa ating pong ating third day of tarrying night. Tayo po, ako po ay nagagalak at tayo po ay narito muli sama-sama upang hintay ko ano pong sasabihin ng Lord sa ating buhay. Lord, doon po sa mga nanonood po na sa aming streamline, good evening po sa inyo. Ito po yung aming third day of tarrying night at nawa pagpalain po kayo ng Diyos. Sige po, tayo po tayong lahat at manalangin po tayo bago mag-umpisa sa ating pong gawain. So we all stand. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, salamat po muli, O God, sa oras na ito kami ay naparito upang Ikaw po'y mapapurihan, mapasalamatan at hingin, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na yung mga awitin na ito maging papurit pagsamba sa iyo, God. Lord, mga panalangin namin, Panginoon, alam po namin na kakaroon po ng kasagutan nito. Tunay dahil sa iyo po, Panginoon Jesus. Salamat po, samahan mo lang kami sa gabing ito. At hayaan mo lang po na ang pagdali ng Banal na Espiritu siya pong muna sa bawat sagot sa amin. Sa iyo po namin nilalagak ang gawain nito at sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Tunay ang Diyos ay di kayang tibagin ni numan. Hallelujah! O Panginoon! Woo! Ang Diyos na di matitibag ng kahit sino man. Hallelujah! Purihin natin ang ating Diyos at sabihin, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibag. Minsan pa, O Panginoon, O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh, ang batong di matitibag. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos! Sa awit ng tagumpay, amen! Purihin ka, O Diyos! Purihin si Yahweh! Purihin ka, O Diyos!
namin ang iyong ngalan sa lugar na ito, O Diyos. Tunay ang dakila ka, O, purihin ka, Jesus. Walhati sa iyong pangalan, Panginoon. O Diyos, nauuhawa ka namin, Panginoon. Di lamang iyong salita, kundi ang iyong banal na presensya, O Diyos. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon Jesus. Narito kami muli upang sumamba, umawit sa iyo. Bigay ng parangal, dapat lamang ay sa iyo. Mayala. O, purihin ka, O Diyos. Siya nga po, Panginoon, dinadakila namin yung ngalan. Minsan pawikan natin siya. Uwawan kita. Maging panalangin ito sa ating Diyos, Panginoon. Hanap-hanap, hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Nasasaktan, hindi pa rin ito makahanap sa pagtulog ko.
ka. Haluwalhatian mo, maranasan, pinapupuri kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. O dakilain ka, dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. O Diyos, tunay ang dakila ang iyong pangalan. Karapat dapat kang papurihan at pasalamatan, O Diyos. Ikaw ang aming himig, ikaw ang aming tinig, O Diyos. Walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. O Diyos, narito kami muli, O God. Nagkaisa mo sa iyong Espiritu. Handa ang aming puso, Panginoon, sa mga bagay na nais mo, O Diyos. Ang dalangin namin sa iyo lang, Panginoon, iaalay. Ang buhay na ito'y sa iyo. Patuloy kaming aawit at sasamba sa iyo. O Diyos, dinggin mo ang aming awit na ito. O Diyos, o purihin ka, Jesus. Kita natin siya. Nagagalak ang aking puso. Sandaling ako'y dumadako sa iyong kalwalhatian, dagling nalilimutan ang bawat kong kabigatan. Di man maibsan, magaan ang kalooban. Minsan ba nagagalak ang aking puso? Uwitin natin to para sa ating Diyos. Nagagalak ang aking puso sa sandaling ako'y dumadako sa iyong kalwalhatian, dagling nalilimutan ang bawat kong kabigatan. Di man maibsan, gumagaan ang kalooban. Awitan natin siya. Oh, kanlungan ko, kalakasan, ang maghintay sa iyong harapan. Walang iiging sa bawat saglit dito sa piling mo, Diyos. Walang upay na pagsamba, alay ng may buong sigla, aking natagpuan sa iyong panan, katayuan kong tunay, O Diyos. Tulungan mo ang aming puso. Tulungan mo ang aking puso na manatili sa iyong kabanalan lamang, Panginoon. Manatili sa kabanalan. Ako'y iyong hawakan at huwag mo pong hayaan
Siya nga po, Panginoon. Malay sa iyong kalooban. Lakas may kulang, lakas may kulang. Umaasa sa iyong pangalan. Oh Diyos, kalungan ko't kalakasan ang maghintay sa iyong harapan. Walang higit sa bawat saglit. Oh Diyos, dito sa piling mo. Oh Diyos, walang humpay na pagsamba. Alay ng buong sigla, aking natagpuan sa iyong panan. Katayuan ko tunay. Kalungan ko't kalakasan kayo lamang mo. Kalungan. Sabihin natin sa ating Diyos. O siya nga po, Panginoon, handa kami maghintay sa iyong pagbabalik. Sa bawat Hallelujah! Oh Diyos! Walang upay na pagsamba. Alay ng bay, buong sigla, aking natagpuan sa iyong panan. Katayuan ko, yes, minsan pa kalungan ko't kalakasan. Hallelujah! Kalungan ko't kalakasan ang maghintay sa iyong harapan. Walang higit sa bawat saglit dito sa piling mo. Diyos, walang humpay na pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, natin pagsamba. Tawitin na ito. Ito'y lamang para sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Natagpuan sa iyong panan. Katayuan kong tunay. Walang higit, walang higit sa bawat saglit dito sa piling ko. Walang higit, walang higit sa bawat saglit dito sa piling ko. Oh Diyos, oh Diyos, walang higit sa bawat saglit dito sa piling mo. Oh Diyos, purihin natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Oh, Diyos. Walang higit, oh God. Ikaw Hallelujah. ay tapat. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ay Hallelujah. mabuti. Oh, yes, oh God. Sa lahat Hallelujah. ng oras. Oh God. Hallelujah. Oh Jesus. Luwalhatiin ka, oh God. Hallelujah. Ikaw lang ang aming kanlungan, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming kalakasan, O Diyos. Hallelujah. At wala nang hihigit po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Kayo lamang po yung aming pong pagkakatiwalaan, O Diyos. Hallelujah. 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 And Father God, alam po namin na sa
sa amin pong pagsamba, Panginoon. Kayo po ang aming kanlungan, O God. Kayo ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa parati niyo pong pagsama sa buhay ng bawat isa, O Diyos. O hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Marami pong salamat. Hallelujah. And Father God, sa aming pong pananalangin, O Diyos, hayaan nyo nga lang po na aming pong mga buhay, ang aming pong mga puso, Panginoon. Ito po, O Diyos, ay maialay po lang namin sa inyo, O God. Maging bukas po ang kalangitan, Panginoon, as we pray, O God, for our prayer items, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Panginoon, as we pray, O God, for our JRM family, Jesus Reigns Ministries family, O God, and for the body of Christ, Panginoon, samahan mo po kami. Let your spirit move, O God. Panginoon, manguna ka na po sa amin. Let your spirit move, Lord God. At Lord, ang amin pong mga panalangin, O Diyos, yung pong panalangin po sa iyo pong mga puso, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, marami pong salamat. Father God, we pray, O God, for our JRM family, Lord. Hallelujah. Tinataas po namin, O Diyos, ang aming pong simbahan sa pangunguna po ng aming pong mga spiritual parents, O God. Si Bishop Vincent Javier, si Pastora Ligaya, O God. Kasama po ng kanya pong buong sambahayan, O Lord. Hallelujah. Ang bawat isa po, Panginoon, ay mananalangin, Panginoon. Let there be, Panginoon, bigyan mo po sila ng wisdom, O God, and new vision, Panginoon, sa pangunguna po sa aming pong simbahan, O God. Hallelujah. Pamula po sa Manila, Panginoon, hanggang sa satellites, Lord God, hanggang sa probinsya, Panginoon, and sa international, Panginoon. Hallelujah. Globally, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa. Samahan mo po ang aming mga spiritual parents, O God. Hallelujah. Nang sa gayon, O Diyos, bigyan mo po sila ng mga revelation, O God, na kung saan po, kung paano po pangungunahan po ang aming pong simbahan, O God. Hallelujah, hallelujah. Give them wisdom, O God. Give them revelation, Lord. New vision, Lord God. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Father God, kasama po, Panginoon, ng mga leaders, O God. Kasama po ng aming pong mga board of trustees, Lord God. Let there be one unity, O God. Let there be unity, Lord God. Let there be one heart, O God, and let there be one spirit, Panginoon, as they, sa pangunguna po nila, Panginoon, Lord, sila po sa isa pong puso, Panginoon, sila po ay sama-sama na magtataguyod, Panginoon, sama-sama, Panginoon, na maririnig po ang inyo pong revelation, O God, maririnig po ang iyo pong salita, O Diyos. Hallelujah. Let there be a unity, O God, in the name of Jesus. Let there be a unity, O God. Hallelujah. Among the leaders, Lord God, the volunteer leaders, O God, Lord, the pastors, O God, pamula po sa aming pong mother church, O God, and globally, Panginoon, isa pong espiritu, Panginoon, isa po, Panginoon, isa po, Panginoon, na panalangin, O God. Hallelujah. Ang aming pong ang ibibigay po sa bawat isa, O Diyos. Oh, hallelujah. Marami nga pong salamat. And Lord, hallelujah, kayo po yung manghuna po sa bawat isa, O Diyos. Oh, we bless your name, O God. Hallelujah. We give you thanks, Lord God. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. And Father God, in the name of Jesus, yung pong mga pagtuturo po ng bawat isa, Panginoon, yung pong aming mga teachers, O God, yung pong aming mga pastor, Panginoon, Lord, hayaan nyo nga lang po na bigyan mo po sila, Panginoon, ng mga bagong katuruan, O God. Hallelujah. Lord, we pray, Lord God, na there be no division, Lord God, in our church, O God, in the name of Jesus. And Father God, nakikita po namin na marami na po, Panginoon, ang mga nagtuturo po ng hindi po ng mga
false teaching, oh God. Lord, hayaan nyo nga lang po, i-cover mo po ang aming pong simbahan, Panginoon. Lord, wag po itong mapapasok ng gawa at plano ng kaaway, Lord God. Hallelujah. In the name of Jesus, we rebuke every false teaching. We rebuke every false revelation sa mga tao, Panginoon. Ang katuruan lamang po ang totoong gospel, Panginoon. Ang maitaas lamang po ay kayo, Panginoon, sa aming pong simbahan, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Father God, we pray, oh Lord, sa aming pong mga leaders, Lord God, sa aming pong mga pastor, Panginoon. Pagpalain mo po sila, oh God, Panginoon, in terms of good health, Lord God, in terms of provision, Panginoon. Hallelujah. Lord, kung kami man po ay may mga pastor at mga leaders at mga members na may mga sakit at karamdaman, Father God, Lord, we pray for your a divine healing upon them, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah. Lalo-lalo na po sa aming mga kapastoran, oh God, at sa kanila pong mga pamilya, Panginoon. Father God, we pray, Lord God, a good health upon them, Lord God, in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, let there be unity, oh God, and new direction, Panginoon, na ipagkakaloob mo po sa aming pong simbahan, oh God, as we disciple, Panginoon, the next generation, as we disciple, Panginoon, yung mga bago po naming miyembro, oh God, Panginoon, alam po namin, we will just spread the good news, Lord God, in Jesus' name. We will just share your words, oh God, na sa gayon po, Panginoon, marami pong makakilala, oh God, sa inyo pong pangalan. Oh, hallelujah. Gamitin mo po ang aming simbahan. Gamitin mo po ang bawat isa, oh Diyos, dito po sa Singapore, sa at sa buong mundo, Panginoon, na kung saan po meron pong Jesus Reigns Ministries, Lord. Hallelujah. Use us, oh God, as we spread your good news, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Lord, katulad po ng aming pong panalangin, Lord, hallelujah, Lord, ang body of Christ, oh God, hallelujah, ito po ay aming ipinapanalangin, Lord. The body of Christ, it refers to all individuals who heard the word, oh God, the word of truth, Lord God. Hallelujah, the gospel of your salvation, believe in Him, we're sealed with the promise, Holy Spirit. Father God, we pray, Panginoon, kami po yung mga taong yun, oh God, kami po yung body of Christ na kung saan po ay naniniwala, Panginoon, sa inyo pong salita. And Father God, we pray for the leaders of the churches, oh God. Hallelujah. Lord, ito man po ay maliit, ito man po ay malaking mga simbahan, but Lord, kung kayo po, oh Diyos, ang itinataas sa kanila pong kalagitnaan, Panginoon, pinagpapala po namin ang mga leaders na ito, oh Diyos. Hallelujah, Lord. Ang mga leaders pong ito ay maingatan mo, oh God. Let there be pure in their hearts, oh God. Let there be purity in their heart. Let there be humility in their heart, oh God. And Lord, let there be yung pong righteousness, Panginoon. Hallelujah. And Father God, hayaan nyo nga lang po na sila po yung maging modelo, oh God. These leaders will be the model, oh God, of their churches, Lord God. In the name of Jesus, yung kanila pong buhay, Panginoon, na pinagkakaloob mo po sa kanila, oh Diyos, Panginoon, yung kanila pong integrity, oh God. Panginoon, wag po itong mawawala, oh Diyos. At Lord, alam po namin, Panginoon, inyo pong iingatan ang mga leaders na ito, oh Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. And Lord, we pray, oh God, that ang mga churches, Panginoon, mas deeply know you, oh God, lalo na po yung mga members, Panginoon. Hallelujah. And we pray, oh God, that every churches be a prayer house. Let there be a prayer house in every churches, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. At ang bawat isa po, kami po, oh Diyos, ay magiging warriors, oh God. Kami po ay magiging intercessors, oh God, ng aming pong mga simbahan, oh God. Hallelujah. And Father God, hayaan nyo nga lang po, Panginoon, na ang bawat Kristiyano, oh Diyos, ang bawat Kristiyano, Panginoon, hallelujah, ay
ay maging mapanalanginin, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Ingatan mo po ang bawat ministeryo, ingatan mo po ang bawat simbahan, oh Diyos, na kung saan, Panginoon, kayo po ang nasa sentro ng aming pong mga pagsamba, oh God. Marami pong salamat. Patuloy nga po, Panginoon. Hallelujah, patuloy nga po, oh Diyos. Aming pong pinapanalangin, oh God. Hallelujah, that the true worship, hallelujah, maayos, at that the true worship, Panginoon, ang amin pong maipahayag, Panginoon, sa bawat simbahan. Maraming pong salamat. Patuloy nga po, Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, sa iyo po ang lahat ng pagpapala, sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, amen, 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 hallelujah. Kalungan ko't kalakasan ang maghintay sa iyong harapan. Walang higit sa bawat saglit dito sa piling mo, oh Diyos. Walang humpay na pagsamba, alay ng may buong sigla, aking natagpuan sa iyong paanan, katayuan kong tunay, O Diyos. O dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan. Panginoon, narito na naman po kami dumudulog sa iyong paanan, O God. We ask for your wisdom. We ask for your Holy Spirit to move around us, O God. Prepare our hearts, O God, to receive your word tonight, O Lord. As we study your word, O God, let your wisdom be upon us, O God. At nawa, Ama, kasihan mo lamang ako ng iyong kapangyarihan upang tanging ang iyong nais ang siyang may hatid sa aking mga kapatid, O God. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, dinadakila, at buong pasasalamat na pinupuri ang pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Amen. Tinapos na ni Sister Icho yung yung message natin. Pinag-pray niya na yung unity. So, nung first tarrying natin, shinare ni Ate Lai yung we need to be equipped with the armor of God. Pagkat tayo ay laging nasa constant battle in the spirit realm. Then, nung kagabi, the other night, si Sister Darren also shared to us, Jesus, our cornerstone. The cornerstone of the church, the foundation of our faith. Now naman, as we go to our topic on the body of Christ, the church, ito po yung next na need nating gawin. To join the unbreakable unity. One heart, one mind, and one spirit. So, bago tayo dumako doon sa ating message, punta muna tayo sa isang slide na siguro kilala nyo yung mga yan. Diba? Si Mamba, si Mailman, si Diesel, saka si Glove. So, ito yung kauna-unahang super team. So, kung nagsama-sama sila para manalo ng championship. Because 4 years ago, they win 3 times yung Lakers. But 2003, natalo sila. Hindi sila nakapasok sa finals.
Kaya bumuo sila ng super team. So ito yung kauna-unahang super team. Yun nga lang, yung super team na to, mayroong hindi, tawag dito, hindi pagkakaisa. May inggitan, kasi nung other 3 years na nag-champion sila, yung isang player, hindi siya naging most valuable player. So, yung isa naman, naging masyadong mayabang. So, dumating siya sa time na yung pag-start ng season, yung isang player dyan, hindi siya in fit na maglaro. Then the other one, may inggit, mas malaki yung sahod ng isa. So, gusto niya, siya yung pinakamagaling. But, kung saan kinakailangan na yung talagang cohesiveness ng team, doon sila nag-fail. Because of unhealthy competition, envy, pride. Kaya nung 2004, natalo po ito. Kaya ang tawag sa kanila, failed super team. So mga basketball fans dyan, kilala siguro nila yung mga yan. Yung isa patay na. So let's go to our text. So balik tayo sa text natin, 1 Corinthians 1:10. So sabi dito ni Paul, I urge you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, to agree together to end our division and to be united by the same mind and purpose. So ang context po kasi ng Corinthians 10 to 17, may parang nagiging rift between the church of Corinth. So yung iba, sabi nila si Paul ang susundin, yung iba si Apollos, yung iba si Cephas. At yung iba rin, si Jesus ang susundin. Okay. So, it is a one team, one church. So, dapat they are united. Tama? So, parang sa basketball, ang coach nila, si Paul. So, time out si Paul. Sabi niya, time out muna. Nagpapatalo tayo because of our own doing. So, we are in the same uniform, yung uniform nila, Christian. Ba? Yun ang uniform din natin, tama? But they are doing much as the opposition to bring about their own defeat. Kumbaga, sa sarili pa lang nila, talunan na sila. Kaya sila ay nireprove ni Paul. Okay. So, ang topic natin is more on unbreakable unity. So, ano ba ang unity? Hindi yun yung malapit sa NTUC, yung unity. Di ba? Hindi yung parmasya yun eh. So, sabi dito sa dictionary, Cambridge Dictionary, is the state of being joined together or in agreement. Then, isa pang meaning niya, the state of being united or joined as one. Then, doon naman sa paborito nating subject nung nag-aaral tayo sa mathematics, ang unity is one. So, hindi siya 1/2, hindi siya 1/4, hindi siya 3/4, kundi one. So, example of unity, ano na natin, pinakamadaling example of unity is marriage, di ba? Two different person united by the Lord, love, and law. So yung marriage pala, 3L. But kung minsan, yung pangatlong L, yung law, nagiging dahilan din ng pagkawasak. Kasi sa other country, they have this law of divorce. Sa atin, hindi siya divorce, pero considered paghihiwalay pa rin annulment. Then, another example is, yung kakatapos lang na eleksyon, di ba? Di ba, nag-uniteam sila? Tapos, after ilang years, divided na sila. Hindi na sila uniteam.
So, umayaw na yung isa. Politics kasi, there is only one, may isang motive ang mga pumupunta sa politics is to gain the position. Then after that, away-away muna, galit-galit muna. But sa context ng Bible about unity, sa King James Dictionary, ito yung sabi, the state of being one, the result of God bringing together different people, different ethnicity, different background, and different social classes into one family. Body of Christ. We are united by the faith in Jesus Christ. So like the human body, sabi dito sa 1 Corinthians 12:12, many parts. So many parts ang human body. Ganun din sa church. So we are fitted together in one body. May kanya-kanya tayong task, may kanya-kanya tayong binigay ng Lord na purpose. So and sabi din sa verse 27, all of you together are Christ's body, and each of you is a part of it. So, di ba sa katawan natin, kapag masakit naipit yung, daliri mo, nararamdaman lahat ng buong katawan. So, pag wala ang ulo, wala na yung body. Di ba? So, but sa atin, Christians, the head is Christ, kaya hindi kailanman mawawasak ang church. Each one of us has different functions or ministry. Hindi pwedeng lahat worship team, hindi pwedeng lahat ushering, hindi pwedeng lahat magtuturo. Kasi kapag lahat nagtuturo, wala nang makikinig. Then, kapag lahat naman nasa worship team, sino pang nasa harap natin? Diba? Okay. Then, bawat isa sa atin, even though we are, sabi natin, we are church-goer, no, we have purpose. We have purpose. Hindi lang natin, as of now, siguro, hindi natin naintindihan, but the purpose ni God sa atin as member of the body is to be a reflection of the likeness of Christ, especially sa mga hindi pa naniniwala. Then sabi sa Galatians, one family, for you are all children of God through the faith in Jesus Christ. So yun, we are united as one family. Then, initial reflection about unity. So, ang una dyan, sa reflection about unity, the author of unity is God Himself. Sabi dun sa John 17:11, I am no longer in the world, yet they are still in the world. And I am coming to you, Holy Father. Keep them in your name, the name of which you have given me, so that they may be one, just as we are. So, doon pa lang, Jesus and the Father and the Holy Spirit are one. So, sila yung talagang unang simbolo ng unity. Pag mo lang sa Genesis, di ba? Nung creation, di ba, sabi niya, let us create them in our image. Then, sa number 2, Jesus Himself prayed for perfect unity. So, sa John 17:20-23. So, dito, Jesus' great desire for His disciple is that they would become one. He wanted them to unify as a powerful witness to the reality of God's love.
Yun yung ano natin, isang mission natin. Mai-reflect natin yung pagmamahal ni Christ sa mundo. You can pray for others, Christian, build them up, work with them in humility, be generous with your time and money, avoid gossip, exalt Jesus, and refuse to get sidetracked arguing over divisive matters. Tayo ba ginagawa natin yon, mga yon? Avoiding gossip, generous to our time and money, work with our co-members in humility. Dito sa GRM, walang ganon, di ba? Walang ganon, walang nagtataas ng kamay. In GRM, tayo ay as one. We are united for the glory of God. Then, next po, unity has the power to bring blessing and revival. So, sa Acts 2 verse 44, as part of God's spiritual family, we should find every way possible to help one another. God's family works best when each members work together. Yun yung kagandahan dito sa atin. Then, number 4, yung ibang verse dyan, assignment nyo na lang, basahin nyo na lang. Kasi baka mahaba eh. So number 4, Satan is a defiant divider. Kung si Christ, ang ano niya is multiply the number of Christian, si Satan divide. So Satan is divide and conquer. If a kingdom is divided against itself, the kingdom cannot stand. If the house is divided against itself, that house cannot stand. So si Satan will plant weeds among wheat. He will disguise as a sheep to captivate the weak members and will influence them with divisive agenda. Kaya sa family, if there is a disunity between husband and wife, ang apektado, mga anak. Sa church, ganun din. Kapag yung mga elders and leaders, mayroong disunity sa leadership, yung church madidivide din. So, yun ang trabaho ni Satan. 24/7 siya dyan. So, pumunta naman tayo sa mga account sa Bible of unbreakable unity. Itong next natin si Ruth, stand firm with Naomi. So 'di ba, sabi ni Naomi, bumalik ka na doon sa bayan mo at sa mga magulang mo. Wala na akong anak na papalit sa asawa mo. But anong sabi ni Ruth? Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. So, dapat yung mga in-laws natin minamahal. Di ba? Hindi yon inaaway. Kita lang natin dito na ano yung outcome nung pagmamahal ni Ruth. Di ba? Naging lineage siya ni David at in the same time, naging lineage siya ni Jesus. An unbreakable unity is tested in the season for dark moments and it seems we are alone. Kumbaga, doon daw nasusubukan yung tunay na unity kapag we are in our darkest moments. But with God, we are never been alone.
Next, ito parang kanina na ang tawag dito, parang ano sa ano nila eh. Kaya wag na nating pag-usapan. Parang ma sige, wag na lang. Baka pagalitan ako. So Joshua defeated Jericho. So dito sa Joshua 6:10, Joshua had commanded the army, "Do not give a war cry, do not raise your voice, do not say a word until the day I tell you to shout. Then shout." Diba? Ang ano sa kanila, ang utos sa kanila is to walk in a circle sa Jericho. Bawal magsalita. Yung sabi sa Bible commentaries, yung circumference ng Jericho is around 0.7 miles. So, iikutin yun once a day sa 6 days. Sa 7 day, 7 beses. So, di ba ang hirap? Naglalakad kayo, walang nagsasalita. Di ba? Bawal, "Uy, anong ulam mo mamaya?" Di ba? Parang ang hirap nun. Parang naglalakad kayo na you don't know what will happen. But because they are united with God, nagawa nila yon. 13 times nilang inikot. And on that 13th times, they shout. And they have the breakthrough. So, sabi dito, unbreakable unity is tested under pressure. That time, under pressure ang army ni Joshua. Because, ang kapal-kapal nung wall. Pwedeng maglaro ng basketball doon sa tuktok ng tuktok ng wall. Pwede silang maglaro ng soccer kung tutuusin. But, with the power of God, wala man silang ginawa. Sumunod lang sila sa palatuntunan ni God sa kanila. The wall of Jericho had fallen. So, sa atin, we are very lucky here. Not lucky, privileged pala. Kasi tayo, kapag nagpe-fellowship tayo, we are not pressured. But other Christians on other part of the globe, di ba, ang tawag sa kanila, underground churches. Because illegal ang gathering. Illegal ang gathering sa kanila. Buhay nila ang nakataya. But still, yung pagmamahal nila sa Panginoon at pagmamahal nila sa kapwa nila, Christians, nagpapatuloy sila. So, I urge you, brothers and sisters, ipag-pray po natin silang lahat. Especially communist and Islamic country, wherein maraming nakatagong Kristiyano. Next po is the rebuilding of Jerusalem. So, yan po yung mapa ng Jerusalem nung time ni Nehemiah. So, he described each section, gate, and towers on the wall, and who worked to rebuild it. Kahit na mga priests kasama sa nagtrabaho. So, anong reflection po natin dito? Mind your own task. Because my part, his part, and the other's part, when combined, will become a breakthrough. So, kapag binigyan ka ng task ni Lord, do it. Huwag mo nang tingnan kung anong ginagawa ng kapatid mo. Each of us have our respected tasks. God bless you in ushering,
join the ushering team. Kung binigyan ka ng talento ni Lord sa music, palista ka kay Brother Eric. Magaling ka sa multimedia, palista ka kay Kuya Deng. At kapag marubdob kang manalangin, palista ka kay Sister Ichu. At mag-join ka ng every time, every end of Thursday, last Thursday of the month. Intercessory prayer night natin. Then lastly, ito yung final prayer of Jesus before His passion and death. Sabi niya sa Mark 4:36, Abba, Father, He said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not my will, but your will. So, dito, in-express lang ni Jesus yung pagkakatawan tao niya, being human. But He did not rebel against God's will. He reaffirms His desire to do what God wanted. Jesus' prayer highlights a terrible suffering He had to endure, an agony so much more magnified because He had to take the sins of the world. This cup was the agony of alienation from God, His Father, at the cross. It shows since the fall of man how united Jesus, God the Father, and the Holy Spirit to carry out God's reconciliation plan with men. So, noong pa man, nung pagka-commit ni Adam ng sin, may plano na kaagad ang Panginoon upang manumbalik ang relasyon niya sa mga tao. That's how Jesus, the Holy Spirit, and the Father are united in this plan. So, understanding the importance of unbreakable unity. Number 1, it is a product and proof of gospel of salvation. So sabi sa John 13:34-35, Jesus says that our Christ-like love will show we are His disciples. Yung bang nakikita ng tao sa atin, being Christ's disciple, yung bang nakikita sa atin yung bickering, jealousy, division sa church natin? Sa church natin, walang ganun, di ba? Ang nakikita sa atin, Jesus followers are seen by others because we love one another. Amen? Amen. Next, unity creates the atmosphere of self-sacrificing. So, Acts 1 Peter 3:8. Finally, all of you be of one mind, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Ito yung 5 elements na makakarakterize of believers of Christ. Number 1, one mind, pursuing the same goal. Sympathy, being responsive to others' need. Love, seeing and treating one another as brothers and sisters. Tenderness, being affectionately sensitive and caring. Humility, being willing to encourage one another and rejoice in one another's success. Nakikita po lahat yan sa church natin. Then, panghuli, doon sa importance of unity, unity reveals our need for each other. Diba sabi natin kanina, if one part suffer,
every part suffer with it. So, kaya, yung body of Christ, ganun din. Kapag yung isang kapatiran natin ay heavily burdened, may task tayo, is to lift them up. Parang ang tahimik natin. What does it means to be one heart, one mind, and one spirit? So, una, understand the vision and its purpose. Alam ba natin yung vision, mission ng church? Hala, may exam. Di ba? Jesus Reigns Ministry is a caring church committed to bring people toward a right and fruitful relationship with God. To model a church where Jesus is the head and members are discipled, and help transform the community so that there is love of God, economic sufficiency, lasting peace, public justice, and individual righteousness. Allah. Ako may kopya eh. So, naiintindihan natin yung vision and purpose ng ating church. Then, number 2, determine the needs of the community. Especially sa atin dito sa Singapore, yung community ng OFW. Di ba yung tagline natin dito sa Singapore? The church that cares for you. United po ba tayo doon sa tagline na yun? Amen. Then number 3, embrace our differences. So, dito sa atin, di ba? It's a mix of ethnicity. May Ilocano, may Bisaya, Tagalog, Kapampangan, Panggalatok. Ay, bawal palang sabihin yung Panggalatok. Hindi daw pwedeng, Pangansinense pala. Bicolano. Pero, we never look at these barriers, di ba? We are pitted together as one. We are bound with the love of Jesus. Hindi yun ang nagiging barrier sa atin para embrace natin ang ating mga kapatiran. Number 4, see opportunity to serve than to be served. So, when is the best time to serve God? The best time to serve God is kung masakit sa'yo. Masakit sa kalooban mo. So, hindi lang tayo laging spectator, but we must get involved. Panghuli, remember that there is someone greater than you. We need to work in collaboration. That's the design of God for us. Di lahat ng mga bagay alam natin. And if we excel, let us remain humble. If others excel on their tasks, on their ministry, and their life, celebrate with them. Ba? Amen. Malapit na po ako. Parang, what are the results of having one heart, one mind, and one spirit? Number 1, it promotes serenity. Bakit ba hindi ko nalang ginawang peace? Di ba? Serenity pa. Pinahirapan pa eh. So, sabi sa 1 Peter 3:1 and 7, dito pinakita ni God yung hierarchy ng family. Tapos, idagdag pa natin yung Ephesians 6:1, yung command sa mga anak. So, love your
parents, and you will live long in the land God have promised you, di ba? Hindi lang yung parents, kasama rin yung kanina, in-law, parents-in-law. So, kasama rin yun. Huwag nating tanggalin yun. Di ba? Then, sa reflection naman sa ating mga church, magpasakop tayo sa ating mga leaders, sa ating mga elders. Kasi sila yung kinasihan ng Panginoon para itaguyod tayo doon sa mission and vision. Then, number 2, it creates success and breakthrough. Doon sa Nehemiah, uli, di ba? Dahil united sila, they able to complete the task na binigay ng Panginoon sa kanila. And the work of rebuilding the wall progressed well because the people had set their hearts and mind on accomplishing the task. They did not lose faith or give up. Instead, they work day and night, also guard the camp during nighttime and daytime. If God had called you to a task, determined to complete it, even if you face opposition or discouragement, the reward of the work well done will be worth the effort. So, sa atin, ano ba ang inaasam natin dito after our life here in earth? Di ba, inaasam lang natin is eternal life na ibibigay ni Christ sa atin. So, pag-igihan na natin ang task na binigay sa atin dito. And the reward will be far greater sa effort na binibigay natin. Amen? Isa pang result ng one heart, one mind, and one spirit, it provides strength. O, sabi ng pinakamatalinong tao sa mundo, through one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. So sabi ni Solomon yun, cooperation with others has advantage. Life is designed for companionship, not isolation. For intimacy, not loneliness. Some people preferred isolation thinking they cannot trust anyone. We are here on earth not to serve ourselves, however, but to serve God and others. Don't isolate yourself. Try to go alone. Seek out others and be a team member. Mag-join po tayo. Mag-join po tayo sa mga ministries ng ating church. Hindi lang tayo forever na nakaupo. But sabihin natin, wala akong talent. Hindi. Everyone has a God-given talent. At kailangan lang yan na mahasa. Kasi ang talent, kapag nandun lang, wala siyang silbi. But if you use it for the glory of God, that one will be lalong mas magiging matalas. So, iron sharpens iron, di ba? Malapit na ako matapos. What are the hindrances to achieve one heart, one mind, and one spirit? Number 1, self-centeredness. Me, I. Diba? Myself. Parang napapaligiran kita, marami ako. Alam niyo po ba yun? Di ba?
Marami siya eh. God desire for us to love one another, not self-serving. God desire engagement, not isolation. Then, pangalawa, unhealthy competition. God desire cooperation, not competition. God desired partnership, not independence. Then, pangatlo, to jealousy and envy. To seeking God's wisdom deliver us from the needs to compare ourselves to others and to want what they have. So, huwag tayong maging envious sa kanila kapag kaya mo ba yung problema na they are going through? Diba? So, kung naiinggit ka sa kanila, nakikita mo how they prosper. But at the other side, mayroong may kalakip na pinagdaraanan. So, kaya mo ba yun? Kaya huwag tayong mainggit. Because they have gone through that particular season in their life and they overcome. Pero kung ikaw ang tatayo sa kanilang kinakatayuan, kaya mo ba? Kaya mo ba yung season in life na darkest moment sa kanilang buhay? That's why wag tayong si Elon Musk. Parang gusto mong si Elon Musk, di ba? Gusto mong kainggitan si Elon Musk. Si Elon Musk gumagawa na ng Optimus Gen 3. Ayaw niya nang gumawa ng Tesla car. Ang gusto niya na ngayon robot. So, kaya mo bang pagdaanan yung ginawa ni Elon Musk? So, each one of us have different purpose in life. So, nilaid na ng Panginoon yung ating pagdaraanan. And, mayroon mang bako-bakong sa ating pagdadaanan, nandyan pa rin ang Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Then, next, pride. Ito. Marami to eh. Lalo sa sa supermarket. Hindi yung sabon Pride. God's desire is humility, not pride. So, yun ang desire ng Panginoon sa atin. Kaya dapat, we know where we stand. Sometimes we have battle won. But hindi lang dahil sa lakas mo yan. Dahil kinasihan ka ng kalakasan at wisdom ng Panginoon. So, dapat nandun pa rin yung humility. Panghuli is gossip. Sabi ni uli nung pinakamatalinong tao, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. So, alam na natin yun, gossip. Marami talagang nasisira yan. Nasisira ang church, nasisira ang tahanan, nasisira ang community. Yung bagong gossip ngayon, pinatay daw ng Israel yung leader ng Hamas. But nung inimbestigahan, yung bomba sa bahay na tinitirahan ng leader ng Hamas was been there for 2 months. So, and it's been guarded by the Royal Guard of Iran. So, paano makakapunta yung mga Mossad doon kung it is heavily guarded? So, gossip. Kaagad sila na, tinira ng Israel ang leader ng Hamas. But, eventually, maybe, hindi natin alam, maybe within Iran din ang gumawa ng assassination. But God will reveal what is, in due time, God will reveal what is the truth. And He will spare Israel of this gossip na
magiging spark ng gera sa Middle East. So, sabi dito, panghuli, what divides us becomes what defines us. But it's long past due that what unites us and describes us is Jesus Christ. Yun yung nag-unite sa atin. Pero kapag meron tayo nitong 5 to, this divisive character will become our definition. But if we refrain from these characters, ang magdi-define sa atin, magdi-describe sa atin ay ang likeness ni Christ. So ang Panginoon Jesus ang nag-unite sa atin. Anong dahilan para sirain natin ang unity, pagkakaisa na binigay niya sa church, sa ating family, at sa ating workplace? So, sino ang tinawag para maging part ng unbreakable unity? We, the believers of Christ, are called to be united. Ang W, sabi niya, willing to sacrifice at all costs. Embrace the vision and mission even under pressure. So, ako ay magtatapos na. Sabi dito, Jesus exemplified the power of unity. And if you want to be named and reflect the Christ-likeness in you, be part of this unbreakable unity. Then, sa ating conclusion, there is a great commission ahead of us that demands great unity of all believers and followers of Christ. Pataas ng kamay, do you want to be counted in? Amen? Amen. Tayo po ay tinatawagan ko na ang ating worship team as we end our third night tarrying service. Stand. Tayo po ay lahat ay tumayo. Yes, let's worship the Lord. Hallelujah. Glory. Oh yes, oh God. Lord, we need you, Lord. The Spirit touch your church. We need to pray together. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Once again, Lord, we need your grace and mercy. Yes, O God. We need to pray Yes, Lord. like never Hallelujah. before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly bow before you. Hallelujah. Lord, we
hallelujah. Oh, Jesus. We need to pray like never before. Oh, We need the power of your Holy Spirit to open heaven. yes, Father. Yes. Yes, Holy Spirit. Touch your church, oh God. Yes, hallelujah. Revive us, Lord, with compassion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your reign. Oh, yes, Lord, we humbly bow once again. Lord, we have Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, God. For you are the author of unity, oh God. You unified us with the power of love of Christ. Ama, ikaw ang unang nagpakita sa amin. The unity between you, Jesus, Father, and the Holy Spirit. Nawa, Ama, ito ay manahan sa puso ng bawat isa sa amin, O God. At Lord, give us the strength, the courage na we will refrain from divisive minds, O God, divisive agendas, O Lord. Teach our heart na to be with humility, O Lord. Mag-excel man kami sa mga task na pinagagawa mo sa amin, pinagagawa ng church sa amin, O God. Nandun pa rin, Ama, ang kababaang loob. Umaabot sa aming mga kapatiran. When they are down, we pray for them. We care for them. Even the point na kailangan naming magbigay ng aming financial support, O Lord. Lord, teach our heart na abutin namin ang aming mga kapatiran, O Lord. Hindi lang pansarili namin ang iniisip namin, but to serve, O God. To serve the people, to serve you, O Lord. Lord, unify your people. Nawa, Ama, lahat ng aming natutunan ngayong gabi ay aming may sa pamuhay, O Lord. At lagi naming alalahanin that we are one with you, O God. And when the time is perilous, alam namin, Ama, hindi mo kami iiwan. The time na alam namin sa puso namin, nag-iisa kami. No, God, you are always with us, O God. You will always fight the battle for us. And we know as we cling to your word, your promises will always be with us, O Lord. Thank you, Lord. Nawa, Ama, kami ay ingatan mo sa gabing ito at kami ay magkaroon ng peace of mind sa lahat ng aming mga alalahanin, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, O Lord. Nawa, O Diyos, the unity sa aming mga pamilya ay makamit din namin, O God. Kung mayroon mang mga salita na nabitawan na naging point ng unforgiveness, O Lord. Lord, tulungan mo kami na magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga magulang, sa aming mga anak, at sa aming mga kamag-anak, O Lord. Lord, kasihan mo ang bawat isa na kami na ang manguna na magpakumbaba, O Lord. So that this broken relationship sa aming mga pamilya, O Lord, ay muling maging buo at ang tanging makita sa amin, O God, ang pagmamahal mo na
Siyang magiging witness namin sa aming mga kamag-anak, sa aming pamilya, upang ikaw din ay kanilang papurihan, tanggapin, at maging kanilang sandigan sa buhay na ito, O Lord. Salamat, Ama. At lahat ng ito ay binabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus. Spirit of your church, stir the hearts of men, Revive us, Lord, amen, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, yes, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah, yes, Jesus, hallelujah. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your reign, yes, Lord, hallelujah, yes, hallelujah. Spirit, touch your church, amen. Oh, hallelujah, yes, oh God, touch your church, oh God, touch each and every one of us, Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, as we care for others, Lord God, hallelujah, may they see, Panginoon, yung pong testimony, Panginoon, na mahal na po namin kayo, oh God. Oh, Jesus, hallelujah. Upon me, yes, oh God, let your rain fall upon me. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. As we know, oh God, as we know you, Lord God, and as we serve you, Lord, we will serve also the people, Lord God. Samahan mo nga po ang simbahang ito. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Yung pong tinalaga mo, yung pong aming pong mission, yung pong aming pong vision, oh God, that we are the church that cares for others, Lord. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord God. We know and we pray that we are the right people, Lord God, na iyo pong itinalaga in this season, oh God. In this season, Panginoon, na kung saan po kailangan po ng mga tao, kailangan po ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa inyo, na sila po ay makakilala, sila po ay mabahaginan namin, O Diyos, ng iyo pong salita. Lord, we pray, O God, unang-una sa amin pong mga pamilya, sa amin pong mga kapatid, sa amin pong asawa, sa amin pong mga anak, Lord, lalo na po yung mga pamilya na hindi pa po nakakakilala sa inyo, O Diyos. Panginoon, kami po ay nananalangin, kami po, Panginoon, sa marami pong taon, sa marami pong buwan at araw na kami po ay nananalangin, O Diyos. Father God, alam po namin in your perfect time, O God, Panginoon, sila po ay makakakilala, Lord God. Sinabi mo po sa iyong salita, kung kami po ay makakakilala sa inyo, kami at ang aming mga pamilya ay makakakilala, O Diyos. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, dahil kami po ay dinala nyo sa simbahang ito. Dinala nyo po kami, Panginoon, sa lugar na ito. Hindi lamang po kami po ay magtatrabaho, hindi lamang po kami po ay hindi po namin bubuhayin ang aming pamilya, but Lord, dinala mo po kami sa lugar na ito, dinala mo po kami sa simbahang ito, na kung saan makikilala ka po namin, O God. Makikilala ka namin at ang aming pong mga pamilya ay makakakilala din sa inyo, O Diyos. And Father God, as we hear, O God, yung pong katuruan na unity, Lord God,
Let there be one mind, O God. Let there be one heart and let there be one spirit, O God. Na kung paano po, Panginoon, kami po, O Diyos, ay hahayo, O God. Kami po sa simbahang ito, Panginoon, kami po ay susunod sa mga alituntunin po ng aming pong mga leaders, Lord. Hallelujah. In one mind and in one heart, O God. Panginoon, kami po'y hahayo, O Diyos, para po, Panginoon, sa ikalalawak pa po ng iyo pong kaharian, para po kami po ay makakapagbahagi pa po ng iyo pong salita, ng iyo pong pagmamahal, Panginoon, sa mga kababayan po namin na hindi pa po nakakakilala sa inyo, O God. Maabot po namin sila, O Diyos. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. And Father God, we ask and we pray, Lord God, that there be no divided, Lord, in this church, oh God. Lord, anuman po yung ginagawa ng kaaway, anuman po yung gustong planuhin ng kaaway sa simbahang ito po'y winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Any division in yung agreement po sa mga pinag-uusapan, we bind every division in this church in the name of Jesus. Hallelujah. Hindi lamang po sa simbahang ito, hindi lamang po sa JRMSG, but Lord, sa kabuuan po ng JRM family, oh God, we bind the spirit of division in the name of Jesus. Hindi lamang po ito sa division sa mga agreements, sa pagmi-meeting, but Lord, sa division, Panginoon, kung sa pagtuturo, oh God. Hallelujah, hallelujah. Katulad nga po ng kanina pong pinanalangin namin, oh God. Let there be no false teaching in this church. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord, ang katuruan mo lamang po na kayo po yung sentro ng aming pong simbahan. Yun lamang po yung ituturo po namin, hallelujah, sa aming pong miyembro, sa mga bagong makakakilala sa inyo, Diyos. Hallelujah. Oh, let there be a genuine teaching, oh God, na you are the center, that Jesus Christ is the center of this church, that Jesus Christ is the center of our belief in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bind every false teaching in Jesus' name. In Jesus' name. I-cover mo po kami, i-cover mo po ang simbahang ito, Diyos, ng iyo pong mahal na dugo, God. Hallelujah. 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 Panginoon, we bind the spirit of immorality upon this church. In Jesus' name. We bind the spirit of immorality upon this church and upon in our family. We bind the spirit of immorality in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. And we declare and decree the purity, Panginoon, ng aming pong simbahan, O God. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We bind the spirit of dishonesty. Hallelujah. We bind the spirit of dishonesty in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let your spirit move in every members. Let your spirit move in every leaders. Let your spirit move, oh God, sa lahat po, Panginoon, nang dadalo sa simbahang ito, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And let the integrity of everyone, Panginoon, ang makita po sa simbahan pong ito, O Diyos. Integrity
integrity, Panginoon, ng namumuno po sa amin. Integrity, Panginoon, ng bawat leaders. Integrity, Panginoon, ng bawat miyembro, O God, ng Jesus Reigns Ministries Singapore, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kami nga lang po, Panginoon, ay ihanda mo, O God, as we celebrate our 35th anniversary, Panginoon. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ihanda mo na po ang bawat isa. Prepare each and every one of us, O God. Hallelujah. Physically, spiritually, O God. Emotionally, O Lord. Hallelujah. Kami po ihanda mo, O Diyos. Hallelujah. 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 Lord, give us more wisdom, Lord God. More wisdom and more knowledge sa mga gagawin po namin, Panginoon, sa amin pong anniversary, O God. Hallelujah. And we bind all the spirit na inihanda ng kaaway sa negative spirits sa buhay po ng bawat isa. We bind the spirit of sickness and disease in the name of Jesus. Sa mga miyembro po namin, in every member of our family. Hallelujah. We bind every negative spirit in Jesus' name. Oh, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Prepare us, oh God. Prepare us, oh God, as a holy church. In Jesus' name. Prepare us, oh God, as a holy Christian, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. And Lord, and if there is any unconfessed sin, Lord, among us, O God, kami po ay patawarin mo, O God. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Forgive us, Lord. If there's any unconfessed sin, O God, among us, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, sikaraya sandarara sika. Oh, hallelujah, hallelujah. Shandararaya sikaraya sha. Yes, brothers and sisters, pray for our church. Pray for our leaders. Pray for our members. Hallelujah. Pray for our new members. Hallelujah. Hallelujah. At we pray, oh God, sa mga bagong makakikilala po sa inyo sa lugar na ito, God. We pray for them, oh Lord. We pray for them, Lord God. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord, Panginoon. Hallelujah. This is the time to harvest souls in Jesus' name. Hallelujah. Sa maraming mga prophecy na narinig natin sa lugar na ito. This is the time. This is the time. This is the time to harvest souls in Jesus' name. In Jesus' name. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat for this church. You will use us, oh God. For this country, you will use us, Lord, to spread your good news, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga babae at lalaki, oh God, na kung saan ay patuloy na kayo po ay sinasaliksik ang iyo pong salita, oh God. Salamat po sa aking mga kapatid, sa bawat isa, Panginoon, na walang sawa, Panginoon, na manalangin, walang sawa na umattend, Panginoon, ng mga tarihin, ng mga prayer meetings. Hallelujah. Father God, bless them, oh God. Bless this church, Lord. Hindi lamang po financially, oh God, but most especially, Panginoon, spiritually, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Shall we sing the chorus? Hallelujah. Oh, hallelujah. Spirit, touch your church. Your church. Amen. Yes. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Touch your church, Lord. Hallelujah. With your passion once again, I want to give. Yes, Lord. Hallelujah. Others like
Jesus cares for me. Let your rain Yes. fall Spirit, touch your church. Amen. The Spirit touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care Yes, for Lord. others We will care for like others, Lord Jesus God, as cares you for me. care for us. Let your rain Amen. fall Yes, upon hallelujah. me. Spirit, touch your church. The Spirit touch your church. Yes. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall. Let your rain fall upon me. Let your Yes, rain. Jesus, let your rain fall upon me. Amen. And everybody say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po sa bawat isa and salamat po sa ating pong mga nag-join dyan po sa ating pong streamline. Good night, everyone. Magkita-kita po tayo bukas alas 10 sa first service and alas 12 po sa second service.